Hello, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo dito ang Asus na laptop. Pag i-turn on, ayaw mag-turn on, ayaw mag-respond. Dahil ito sa problema sa keyboard. Kaya para ma-fix natin, bumili tayo ng bagong keyboard para ipapalit natin at ma-fix natin yung power button kasi na built-in sa keyboard. So sa video na ito ipapakita sa inyo kung paano natin i-replace ang keyboard na ito. Okay, so ngayon ay sisimulan natin na i-open ang kanyang back cover. Bubuksan natin ito para mas madali nating ma-remove yung keyboard kasi nasa ilalim siya. Kailangan pa natin itong i-remove. Okay, so nag-fast forward tayo. Na-remove na natin. So, remove natin yung mga flex cable na nakakabit sa board. Yan. Saka yung sa touchpad. Okay, and then safety muna natin kasi itong focus muna tayo dito kasi andito yung keyboard. So, kailangan nating i-remove yan. Tanggalin natin yung old keyboard at papalitan natin ng bago. So, para masiguro, ang gagawin natin ngayon ay kukunin muna natin itong plastic or yung keyboard. Dito na. Ito yung may defect na mga keys. So, bago yan, bago natin ipalit yung new keyboard, sisiguraduhin natin by testing muna. So, i-test muna natin kung functional ba lahat ng mga keys sa ating keyboard na bago. So, kukuha tayo or gagamit tayo ng tester, keyboard tester para ma-check natin. Dito natin i-check, i-insert natin yan. So, kukunin ko lang yung ating keyboard tester na gagamitin natin para masiguro natin na gumagana yung ating mga keys. So, ito yung ating keyboard tester. So, meron siyang, of course, magagamit na power adapter na isaksak natin. Meron siyang port dito, USB port. So, i-insert natin ng ganyan. And then, pagkatapos, ang next na gagawin natin ay ang dulo or ang flex ng ating new keyboard. Ito yung ating i-insert dito sa mga slots. So, remove muna natin. I-peel off muna natin itong protection na plastic. Tanggalin natin. Yung keyboard tester, kung itatanong ninyo saan ko nabili, that is online. Makikita ninyo, search lang ang keyboard tester. Mahahanap ninyo ang ganitong klase. So, nakakatulong ito para ma-check natin kung ang functionality ng ating keyboard. So, kailangan lang natin na ma-insert yung kanyang dulo or flex cable sa isa sa mga slots dito. So, paano natin matiyak kung saan natin ikakabit? Itapat lang natin sa slot na kung saan pwede siyang i-insert dahil meron tayong maraming pagpipilian. So, dito ko ikakabit ng ganyan ang ating keyboard. Okay. Pagkatapos na ma-set up
i-connect natin sa plug or outlet. And then, i-turn on natin ang switch. Ganyan. And then, isa-isa nating i-press yung mga keys. So, press natin. Ayan. Nakikita natin na iilaw siya once na mag-press tayo. So, yan ang proseso na gagawin. So, check natin isa-isa. So, speed up ko na lang yung video para makita natin kasi matagal din ito. Okay, so since natiyak natin na functional lahat ang keys, so pwede nating tanggalin yan. And then ngayon ay ipapalitan natin ang bagong keyboard. So, meron tayo ditong special na electric soldering iron. Ginagamit ito na pang hinang sa plastic. So, ito ang gagamitin natin. Meron itong maraming mga pagpipilian ng mga tip. Kabilang na siya dito. So, pipili lang tayo ng tip na dapat ay pwede dito. So, meron tayo ditong mapili. Siguro, ito yung open muna natin. So, kailangan tayo ng gagamit ng special na soldering iron. Hindi tayo gagamit yung ating soldering iron na ginagamit na sa paghihinang ng mga solder sa mga circuit. So, ito ay special kasi meron siyang replaceable na mga tip. Gaya nito. So, makakapagpili tayo ng tip na dapat gagamitin. Kasi ang keyboard na built-in ay hindi basta-basta ma-attach itong bagong keyboard natin. Kaya nga, gagamit tayo dito. Ito yung gagamitin natin na i-align siya. So, i-adjust muna natin para mas madali siyang ma-attach. So, nakaangat siya yung portion na kung saan ay i-plastic solder natin. So, bawat isa dito ay i-solder natin isa-isa. So, after plugging in sa cord, sa outlet, pwede na natin siya isa-isang i-solder. So, ito yung ating gagawin. So, speed up ko na lang yung process or video.
Tapos natin mga plastic solder, yung ating bagong keyboard. Sa tingin ko ay pwede nating ibalik siya para ma-check natin kung gumagana. So, ibalik na natin. Pagkatapos ay i-test natin kung gumagana na ba yung power at naging successful ba yung ating pag-replace ng new keyboard sa Asus na laptop na ito. So, now is the time for actual testing para makikita natin kung gagana ba. So, press natin yung power button. Pero bago yan, i-connect muna natin yung charger kasi posible lowbat na ang ating laptop. So, insert muna natin para sigurado. Ayan, umiilaw yung charging. So, naka-power. Press natin yung power para makita natin kung nag-power. Ayan. Umiilaw yung screen. Nag-function. So, ayan. Gumagana na yung power button after natin ma-replace yung bagong keyboard sa Asus na laptop. So, yan ang ating tandaan. Hindi lang isang beses kung nasubukan ang ganito or na-encounter ganito na problem. So, maraming beses kasi yung ating power button ay hindi maayos. So, press natin uli na lowbat kasi at na turn off siya. Pero ayan, bumalik agad. So, nakikita naman natin na gumagana at functional din yung ating touchpad. So, titingnan natin, merong 4%. Kaya pala na turn off kanina kasi napaka-low ng charge. So, kailangan pa itong i-charge dahil matagal ding hindi nagamit. Dahil naghihintay din tayo sa ating order online na bagong keyboard. So, check natin yung functionality by testing sa mga letters or keys on the keyboard. Set muna natin yung font size. Okay? So, isa-isa nating i-check ngayon. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay. Gumagana naman. And then yung mga keys, bawat isa dapat ma-check. Ayan, makikita natin na gumagana naman ang mga letters. So, sa tingin ko ay okay na talaga. So, successful ang ating pag-replace ng bagong keyboard sa Asus laptop na may problema. Success! Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!